Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's... Guys, pakinggan muna natin si Senator Bongo kasi yung sasabihin niya, yun po yung ating pag-uusapan. So pakinggan muna natin itong si Senator. To call out the distortions of facts being spread on social media. There are people out there changing the narratives, making false claims. They are masters of lies and half-truths, masters of fake news. Some people are capitalizing on this scam to target their political enemies. In doing so, in so doing, we will fail to get to the bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while here we are again involved in dirty politicking this early. Okay, so yung opening niya, sabi niya, ay meron daw nagkakalat ng fake news laban sa kanya. Hindi ko alam kung pinatatamaan niya si Senator Trillanes. Tuloy muna natin. Miss Diskaya, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Okay. So, tinumbok agad niya. Common practice ba ang joint venture? At ang sagot ni Sara Diskaya, yes po. Normal naman po talaga ang joint venture. Hindi naman po illegal ang joint venture. So, ang dating lang sa akin, talagang tinumbok niya kasi meron siyang gustong i-justify. Ito na mga kababayan. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture niyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Okay. Meron ba daw joint venture ang CLTG dito sa mga Diskaya? CLTG, ito po yung construction company dyan po sa Davao na pagmamay-ari ng tatay ni Bongo. Pero ang alam ko, ang pangalan ng tatay niya hindi nagsisimula sa C. So sabi ni Trillanes na sinasabi ni Bongo na fake news daw, itong CLTG ay initials ni Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Kasi kung sa tatay niya yan, di dapat initial ng tatay niya. Pero initial ni Bongo Diba? Christopher Lawrence Tesoro Bongo. So yan po yung pinag-usapan nilang CLTG na nagkaroon nga daw ng joint venture noong 2017 at sabi nga, natapos daw. Kumbaga, leading yung leading yung tanong ni Bongo Leading masyado to justify yung joint venture na nangyari with the Diskayas at itong si LTG. So, alam na natin kung ang gustong tumbokin ni Bongo. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Okay. So, inamin niya na itong CLTG ay pagmamay-ari ng kanilang pamilya, kamag-anak niya. Now, 2017 nangyari yung joint venture. Ang lagi sinasabi ni Bongo, wala naman daw siyang nilalapitan para bigyan ng kontrata ang kanyang pamilya. Yung construction company na pagmamay-ari ni CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Pero ang sabi niya sa tatay niya daw. So wala siyang nilalapitan, pero nabigyan ng kontrata, napakalaking kontrata ng 2017. Ano ba ang posisyon ni Senator Bongo noong 2017? O siya po ay, tingnan natin sa Google. Google natin para sure. Baka magkamali tayo ito na, naka-ready na. Okay. Si Christopher Lawrence Tesoro Go. Ayan CLTG Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG. Ay isang Filipino politician. At nagsilbing senator noong 2019. So noong 2017, hindi pa po siya senator. Ano siya? Siya ay Special Assistant to the President at ang hepe ng Presidential Management Staff.
So, Chief of Staff ni Duterte, Special Assistant ni Duterte, 2017. So, noong 2017, nabigyan sila ng kontrata at alam ko, isa lang yung kontrata na yan kasama si Diskaya. So, nakipag-joint venture. Bakit nakipag-joint venture? Sapagkat, eto mga kababayan, eto po kasi nga CLTG, class B. Hindi po nila kayang o hindi po sila qualified na magkaroon ng sobrang lalaking proyekto. Sapagkat maliit lang o mababa lang ang kanilang kategory kasi merong C, meron D, merong C, merong B, merong A, AA, AAA, quadruple A. So, iba-iba po yung kategory. So, mababa lang po itong CLTG. Pero nakakuha sila ng malalaking proyekto sa pamamagitan po ng joint venture. Kaya nga, unang tanong niya normal ba yan na nangyayari sa mga kontrata? Yes po. O, ibig sabihin, na-justify niya agad. So, hindi naman daw iyon ghost projects. Pero kahit pa sabihin na hindi ghost projects at substandard ng joint venture projects ng kumpanya ni Sara Diskaya at CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Builders, na pagmamayari daw ng ama ni Bongo, pero it is inappropriate dahil si Bongo ay isang mataas opisyal ng gobyerno nung siya noon bilang Special Assistant to the President. Di ba pinakita ko sa inyo? Ginugel na natin yan. Okay. Ito nga yung report ng Rappler. CLTG Builders owned by Ghost Father entered into a partnership with Diskaya-owned St. Gerard Construction and bagged 5 infrastructure projects in Davao Region amounting to over 816 million in 2017. So habang itong si Bongo ay Special Assistant to the President kay Duterte, nakakuha ang kanyang kamag-anak, construction company ng kanyang kamag-anak ng 816 million noong 2017. Pero hindi niya raw kilala si Diskaya. Kaya ba naniniwala na hindi nila kilala? Laki ng proyekto nila. 5 infrastructure projects sa Davao. Kaya ito mga kababayan, ito yung sinabi ni Senator Trillanes noon pa, 2021 pa lang. Ito mga kababayan, ito po si Senator Trillanes ay ibinuko ang pagnanakaw ni Bongo at Kanor Dutae. Binabasa ko lang Mga proyekto ni Bonggago, binuking ni Senator Trillanes. Ito nga, is Trillanes right all along? Expose ni ex-Senator Trillanes alleged corruption ni Bongo Rodrigo Duterte. CLTG stands for Bongo's complete name. Christopher Lawrence Tesoro CLTG. Pakinggan natin itong si former Senator Trillanes. Pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kaban ng bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. Grabe dami. Ang halaga 4.89 billion pesos habang siya po ay nakaupo bilang Special Assistant to the President. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang.
Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos, lahat pang road widening. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Pag-uusapan natin. Okay. So yan mga kababayan, noon pa lang ay ibinulgar na ni Trillanes itong mga nangyaring sa tingin ko ito po ay conflict of interest. Sinasabi lagi ni Bongo, wala naman ako inilapit. Hindi lumalapit sa akin ang mga kamag-anak ko. Pero grabe mga kababayan ha. Sa totoo lang, hindi ka makakuha ng proyekto kung ikaw ay walang kapit yan sa gobyerno. So yung bilyong-bilyong proyekto ng CLTG at ng Alfrego Builders, hindi po basta-basta makukuha yan. Real talk lang mga kababayan, hindi po sila basta-basta makakuha ng proyekto. Kailangan may ganong kakilalang mataas dyan sa gobyerno. So ito mga kababayan, ito ang dapat mangyari. Dapat etong si Senator Bongo ay umalis po dyan po sa komite. Dahil po sa conflict of interest. Kasi po, siya po ay involved din sa mga proyekto ng DPWH. So sigurado ako, kagaya po ng tanong niya na leading at talagang tina-justify niya na yung pinasok ng CLTG at ng Diskaya na joint venture ay legal. So dito nakikita natin na meron ng conflict of interest. So dapat, Bongo, ikaw ay umalis na dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya sa totoo lang mga kababayan, mas maganda po talaga merong independent Para pong sa House of Representatives, hindi po maganda at parang nagkakalukuhan lang kung ang iimbestigahan mo ay mga kasamahan mo. Etong House, iimbestigahan yung mga taga-House. Etong Senate, iimbestigahan yung mga senator. So, walang mangyayari dyan mga kababayan. Babanata lang nila ng babanatan yung kumbaga sa war on drugs, ang talagang gugurgurin nila, ang totokhangin nila, yung mga maliliit lang. Pero yung mga big time, yung talagang mga mastermind, mukhang hindi magagalaw. Kasi, etong mga kontraktor na ito, na under ng DPWH, na ang mga proyekto ng DPWH naman ay galing po sa mga politiko, wala na mga kababayan. Napagtatakpan yung mga politiko, ang nadidiin lang itong mga DPWH, itong mga district engineer, mga engineer. Kaya ito si Henry Alcantara, naubod ng corrupt din. Pati si Wawaw Builders, na puro mamaw ang kontrata sa Bulacan. Dapat sa inyo, magsalita kayo Kayo madidiin dyan So merong mga politiko, may mga personalidad na malalaki na involved dyan. So pinakamaganda magsalita kayo kasi hindi kayo makakakilos kung walang utos ng mataas. Kung sino man yung Poncio Pilato na nag-utos sa inyo, lalong-lalo na si Henry Alcantara. Na ang dami rin katarantaduhang ginawa dyan sa public works. At itong si Wawaw Builders na Panay Ghost Project, hindi niya po magagawa yan kung wala pong sabuatan ng politiko at ng Department of Public Works and Highways. So paano maglalabasan yan kung yung mismo mga senator, mga congressman ay involved? Siyempre magtatakipan. So, mga kababayan, parang nawawalan na ako ng gana na makinig dyan po sa mga nangyayaring hearing na yan. Nagtatakipan po sila Sa House, pinagtatakpan si Saldico. Dito naman sa Senate, pag nag-privilege speech, justify nila yung ginawa ng kanilang mga kamag-anak. At tingnan mo nga si Wawaw, hindi makatingin. Baka nakatingin kasi yung senator na taga Bulacan So parang ang hirap. So pinakamaganda talaga yung sinasuggest ni Senator Tito Soto na magkaroon ng
independent body na mag-iimbestiga dito. Kasi kapag sila, sa tingin ko wala pong mangyayari. Meron mga nauungkat. Pero yung naiipit po, yung pinaka nandun sa dulo. Pero yung nag-utos doon sa kontraktor at yung inutusan nung nag-utos sa kontraktor o yung nag-utos sa kontraktor, parang lumaalabas po hindi po nakikita sa eksena. So siguro, mas maganda talaga independent body ang mag-imbestiga dito. Doon nga sa House of Representatives, nag-aaway-aaway na sila dito buti nagkakaisa sila. Kaso ang dinidiin lang nila panay contractors. Ang bait pa nga nila kay Bonoan Diba? Na parang itong si Bonoan parang walang kinalaman hindi raw siya corrupt. So ayan mga kababayan yung ating update. Senator Bongo, dapat umalis ka na dyan sa Blue Ribbon Committee, mag-inhibit ka kasi meron kang interest. So conflict of interest ang nangyayari kapag nagsasalita ka. Kahit si Joel Villanueva, ganun din kasi tumanggap ito sa isang contractor ng donation nung siya tumakbo bilang senator. Eto rin si Chis Escudero. Di ba? So, mahirap. Imposibleng hindi nila ma-impluwensyahan yung kanilang mga kasamahan. So, pinakamaganda po talaga ay magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga dito po sa katiwalian, dyan po sa mga flood control ghost projects, pati na rin po sa mga palpak at substandard na flood control projects. So, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.